you are saved by the grace of God. Madalas mong narinig ang saved, grace. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon may umahadlang? Bakit hanggang ngayon? Biktima pa rin tayo ng mga mundo. Turuan din tayo ni Jesus na unahin ang karya ng Diyos. Higit sa lahat, sabi niya, ibig sabihin, kailangan nating hanapin ang mga bagay na ukol sa Diyos, higit kaysa sa mga bagay na sanlibutan ito. Ano ba yung mga bagay na ukol sa Diyos? Yung pong mga ministry, importante po ang pag-attend ng prayer meeting. Sa ibang kalakaran, sa church, sa ibang church, hindi ka pwedeng tumayo sa pulpito kapag hindi ka umattend ng prayer meeting. Huwag po kayo magagalit. Ang pinaka-importante sa mga ministry, ang prayer meeting. Dala-dala na po lahat yan. Bakit po ang prayer meeting dito sa masamang pinapanalangin ang lahat ng mga ministry, church, youth ministry, yung benevolent ministry, lahat ng ministry ay idudulog sa panalangin. Hindi magtatagumpay yung mga proyekto, yung mga plano mo, yung mga pangarap mo. Hindi mo magagawa yan kung hindi mo muna ipapanalangin. Lahat ng desisyon, sa bawat desisyon, kailangan dumadaan muna sa panalangin. Lahat ng mga plano, mga balakid mo sa iyong buhay, kailangan dumadaan sa panalangin. Ako po, na-experience ko po. Bago ako magpapirma sa isang dala-dala ko na Lord, sana po itong taong itong makakaharap ko ay agad niya po positibo na kanyang basahin at pirmahan agad. Pagdating sa kumbato ko, good morning po, sir. O tapos nakaupo mo yan. O sige, pasok kami. Lamang ilang segundo, dinignan ako. Test then, pirma. Wow! God's favor. Ano man yung mga isipin, ano man yung mga desisyon, dumadaan muna sa panalangin. Panalangin, ito po ang formula na sinabi ni Pastor Lino, in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, pangunahan mo po ko sa aking paglakad. Lord, patalasin mo ko, Lord. Lord, patawarin mo ko. Lord, bigyan mo ko ng tapang para umingi ng kapatawaran. Lord, bigyan mo ko ng lakas para kausapin itong tao matagal ko nang hindi nakakausap. Lord, bigyan mo po ko ng wisdom, karunungan. Isang challenge po sa atin. No? Ipakita natin sa buhay na ikaw nga ay born again. Born again ka o born again? Hirap yun mga kapatid. May kausap ka tapos yung panlalita mo ay hindi pagpapala kung hindi nakakasakit. No? So yun po, maging maingat po tayo sa ating pagkilos bilang isang lingkod, bilang isang kabataan, bilang isang tagasunod ni Kristo. Nakikita sa buhay natin sa pamagitan nito pong paghahari ng Diyos. Sino ang hindi makakapasok sa karya ng Diyos? Ayon sa 1 Corinthians 5:9-11, hindi ba niyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ito pong oras na ito, hindi po ibig sabihin, kung ikaw ay isang makasalanan, at ikaw ay nagsisi, at ikaw ay nagbalik loob at umingi ng kapatawaran sa Diyos, katulad ng isang magnanakaw, anong ginawa ng isang magnanakaw? Panginoon, pagdating mo sa iyong karyan, kakasamahin mo ko. Pinangako ng Diyos, yung taong nagsisisi, yung taong umingi ng kapatawaran, yung taong nagbabalik loob. Pero ito, tumutukoy ito sa mga taong matigas ang puso. Matigas ang puso. Ayaw magbago. Ayaw makinig. Ayaw pagharian ng Diyos. Ang kanyang sarili ang pinaghaharian. Ang kanyang makasarili hangarin. Itong makasalanan to, yung nagmamarunong, magmamataas, walang pakialam. Ang ibig sabihin po, ito po yung walang pakialam sa taong yan. Bahala sa buhay niya. Ito yung walang Diyos. Ito po yun dito po. Hanggang ngayon, nananatili siya. Stagnant. Kumbaga sa hindi umaagos, sa tubig na hindi umaagos. Kumbaga sa motor, tawag yun, neutral, hindi po tumatakbo. Pero ang tunay, ang
Kristiyanong inuuna ang Diyos, ito yung sakyang umaandar, tumatakbo.